So guys, welcome to another episode of Little Pinay Nurse Channel. We are here with a beautiful background para may iba naman. Hey, Special guest, distraction. Mr. Alroy from ward. Tapos naging ICU nurse na siya ngayon. Oh my gosh, big time. Kumusta naman yung experience? Sobrang overwhelming ng learning curve. Sa ward kasi parang okay na yung bare minimum mo. Nung lumipat ako True. ng ICU, halos every week may study day, may deadlines ka, hinahabol ka ng mga tao to learn this. Araw-araw, ibang case, ibang nangyayari. Oo. Kailangan alam mo na rin paano mag-analyze ng blood gas. For example, maybe your potassium is replacement. Pwede ka magbigay Pwede ng ka potassium. magbigay. Kasi yung prescription sa ICU, nakalagay na siya as PRN. Pwede mo rin i-manipulate yung pH mo with your ventilator, i-manipulate ang respiratory time. Pag Okay. hypoxemic ka, pwede kang mag-increase ng FiO2, mag-PEEP and stuff. Feel mong nurse ka. Pero madaming nagsasabi ng ganito na yung mga ICU nurses daw is parang ang taas ng tingin nila sa sarili nila. But to be fair, ang dami nilang knowledge. Okay. Mayabang lang. Mayabang. Siguro, good thing na ma-experience ako as a ward nurse and ICU. So, alam ko how it feels like na may makikita kang ICU nurse na feel mo. Ang yabang ng tang-inan to. Tapos, nung ICU nurse na ako, hindi siya mayabang. Mas confident ka lang kasi this time, alam mo ang theory at rational ng ginagawa mo. Ang sa ward kasi wala ka naman time mag-study kasi pagod na pagod ka, 6 pasyente mo. Gagawa ka pa ng tea. Oo, gawa ka mo lang. Tsaka magwawash ka pa, 6 na pasyente. Anoin mo pa yung lubot. Yung pweto. Kasi yung walang pweto, doon. gasan mo pa. Masasabi ko ang ward nurse tsaka ICU nurse, my strength and weaknesses. Ngayon, pag nag-shoot ako sa ward, sobrang nagsastruggle na ako na 6 yung pasyente ko. Dati, wala lang sa akin ang 6 na pasyente. Ngayon, sabi ko, wow. Kasi feeling ko like we want to give the best for the patient. And if madami tayong patient, like 6 patients, as ang daming drama, hindi mo mabibigay yung best mo for every patient. Kaya nakaka-frustrate din minsan sa ward eh. I think kasi understaffing din. Bakit ka nag-decide na maglipat to ICU? Wait lang, ang ganda ng background. Usog kakina-cover ko yung, okay na? Nag-decide ako nun kasi sa ward na pinanggalingan natin, elective lang siya. Paulit-ulit siya. Actually, galing pala ako doon kagabi. Doon ako nag-night shift kasi kailangan ko ng pera. For example, handover. Hindi ko kailangang makinig sa handover mo kasi pag nabasa ko kung ano meron ng pasyente, anong surgery, alam ko lang gagawin. You don't have to tell me what happened kasi mabilis ko mapipick up. Hindi mo na kailangan ng handover. Wow, I naman! don't need you. Kasi mga stable ang pasyente. Yun talaga yung reason mo? Like, Na-bored yun lang talaga, ako. na-bored ka? Medyo mas mababa ang funding sa ward. Mas nagtitipid sila. Konti yung band 6. Konti yung band 6. Sa ICU kasi halos lahat ng staff nurse doon mga band 6, mga senior. Pati sa recovery, ang dami naming band 6. Pero sa ICU ba, ang dami bang namamatay? Hindi, actually. Never pa ako namatayan. Knock on wood. Yun din yung perception ko ng ICU dati nasa ward. Sabi ko, nakakatakot mag-ICU kasi yung pasyente ko mamamatay din. Nung nag-start na ako, na-realize ko na ang strict ng triaging para mapunta kang ICU. Kung worth it ka pa bang i-escalate sa ICU or sobrang poorly mo na. Kaya hindi pala lahat namamatay. Mostly nakakalabas actually. Ano ba yung mga personality kung gusto nilang mag-ICU? Like, what kind of person should you be? Bawal kang tamad. Siyempre, kahit saan ka naman pumunta, bawal. Pero may ibang mga katrabaho kung tamad na. Nabuhay naman sila. Kasi pag nasa ICU ka, ikaw lang tsaka pasyente mo. Sa ward kasi kung tamad ka, may ibang gagawa ng trabaho mo. Sa ICU, walang gagawa ng trabaho mo, ikaw lang. Isa rin yun sa reason na pumunta ako ng ICU actually, to be honest. Kasi sa ward, parang ang dami kong ginagawang trabaho na hindi ko trabaho. Kasi yung katrabaho mo, hindi ginagawa ang trabaho nila. Tapos slow pa sila. Ang bagal-bagal. Akala mo po nasa park. Number 2, dapat hungry ka ng knowledge. Kasi never ending ang learning. Kahit yung mga 12 years na doon, 15 years, meron pa rin sila na nalalaman, natututunan. Kasi ever changing, very dynamic ang healthcare na bawat taon may bagong research na evidence-based practice. For example, ngayon, hindi na kailangan mag-gloves pag nag-IV. Right? Dati, nung nag-start ako dito, naka-gloves ka dapat. Kasi Ngayon, they're thinking about the environment eh. It's not good for the environment. Ang daming gloves. Like in a day, how many millions of gloves? Ang natatapon na. May evidence naman na mas effective ang hand washing kasa sa gloves. For some reason. Pero wait lang, ano ba yung favorite mo na area? Anong ward ka nga pinaka-first mo? Geriatric siya. Elderly. Ano bang tawag dun sa? Elderly ward, tsaka half ng orthopedic. Tsaka nagbabang shift ako sa agency eh. I think sobrang blessed ko na nagsimula ako sa geriatric ward. Kasi sobrang bigat, sobrang stressful na na-train ka kung paano mag-manage ng time mo, kung paano pigilan ng umiyak sa duty, kumapalang balat mo. Ako, dami kong beses na umiyak ako kasi sa sobrang. Umiyak ako dun. Pero isang beses lang. Paano ka umiyak? Sige nga, reenactment. Nagtago ako eh. Yung nangyari nun, may dala akong bedpan papuntang toilet, no? Kasi may tumae. Tapos ngayon, may nag-buzzer na naman.
Pagpunta ko ng sluice, kuha ko ng commode. Tapos Oo. habang dala yung commode, may nagbabas na naman para sa bed pa na naman. Tapos tumayo ako bigla, tapos tumingin ako sa paligid ko. Ba't wala akong nafe-feel na tulong dito? parang I'm so helpless. Like, Oo. bakit parang ako lang? Tapos umiiyak na ako. Oh, I know that Tumutululuha feeling. ako habang dala ko yung bedpan. Yung time na yun, nag-resign na ako sa band 6 kasi di ko na kaya. Okay. Pumunta na ako sa banyo, tapos alam mo yung walling? Ako sa toilet din, na gano'n. Oo, umiyak ako. yun. Kasi I think mga experiences natin, it makes us stronger. Kaya ka matibay. Yeah. Yeah, Kaya, what doesn't kill you makes you stronger, ganun. kaya kung may nahihirapan man sa inyo ngayon, like it's your first few months, okay lang yan because tingnan nyo naman kami. Charot. Charot, akala mo lang. Buhay Akala mo na, naman buhay big time. naman. Pero wait lang, Okay, yung okay naman. sa'yo, di mo pa nakwento yung transition mo from ward to recovery. To recovery, it's my favorite because parang dyan ako nakaka-create ng community. Minsan kasi may colleagues ka, tapos mayroong mga colleagues na nagiging friends mo. And I'm really happy with the friends that I have. Pati yung manager ko, I'm very happy with my Pinoy ba? manager. Hindi, puti siya. okay. Pero it's just very cool. And parang mahirapan akong maglipat. Although kasi yung recovery, ang hirap pag gusto mo ng career progression. Kasi hanggang band 5 ka lang minsan. Unless mag-anesthetic course ka, or mag-apply ka ng band 6, of course, kung magaling ka. Parang retirement area ba, recovery? Oo, pwede siyang Kasi retirement komportable area. siya, no? Pero sa area namin, hindi madaming matanda. And I don't know why. Tell us how it looks like pag bad day siya. Kung may mga complications yung pasyente, example, nagble-bleeding, tapos may isa ka pang pasyente. Kasi minsan pag busy, magdo-double ka eh. Nagkakaabutan yung mga pasyente mo. Oo, minsan nadodouble ka, yun lang. Pero minsan natatatlo ka kasi yung isa stable na. Yung parang hindi mo na kailangan Parang pwede lang pumunta ng ward, no? Oo, naghihintay Okay. na lang ng bed space na maging available. Paano yung good day? Yung good day, nakaupo. Joke lang. Hindi yung good day, yung break is complete. Kompleto. Minsan, may time pa kaming magkipag-chika-chika. Especially pag morning kasi nagsusurgery pa sila. So, naghihintay syempre, pa kami. So, kaya meron kaming breakfast break. It's 30 minutes. And then, 30 minutes pagkahapon. Yeah, that's good day. Tapos, enjoy din ako minsan sa mga katrabaho ko. Minsan, yung problema lang, ang daming tamad kasi it's a tamad kind of environment. parang feeling ko nga ako naging tamad na din ako. Lo. Kasi ang unfair minsan, like super effort ka, super tapos yung mga kasama mo parang very nonchalant. Nonchalant. May OA ka, tapos lang nonchalant. Oo, kasi yung first time ko, syempre, work and work and work. Pero ngayon parang hindi na ako nagbabother minsan. Pag nakikita ko na lang busy, doon na ako nagtumutulong. What's next ba sa'yo? After recovery, kung mag-move ka sa ibang area, saan kaya yan? Gusto ko mag-anesthetic course, kaya lang, if mag-anesthetic course ako, hindi ako makapag-travel. Which is like something that I would sacrifice for 6 months. And 6 months is like a long time. Magkakasakit ka no pag di ka Oo, makapag-travel. Ako, okay. Mapupuang ako, maluloka ako. Kaya iniisip ko, kailan kaya yung time na magsasettle ako na hindi ako magta-travel. Pero hindi Shout out natin mo naman. alam, like, it really depends with how the universe will conspire depending on what you are destined to do. You just have to live in the moment, have goals in life, and then if it doesn't happen, then maybe there's something else for you. May mga nanonood na mga aspiring nurses Oo. sa Pinas ngayon. Baka naman, baka Anong meron. feeling mo anong area maganda na lang puntahan? Recovery. Charot. Hindi, depende sa personality. I would say, kung gusto mo makipag-usap ng tao, if you're extrovert, very compassionate ka, then ward is good. Pero siguro yung magandang ward is elective, no? Na-enjoy ko Elective. yung dun sa elective na orthopedics. Na-enjoy ko na nakipag-usap ako ng mga pasyente. Kasi Tapos yeah. yung matatanda, tapos ang cute-cute nila. Oo. Tapos married sila for like 60 years, tapos yung husband nila, tumatawag, nagbe-visit yung husband nila, uugod-ugod daw. Tapos kung ayaw mo naman makipag-usap sa tao, if introvert ka, dun ka sa theaters. Kasi hindi ka makipag-usap. Kasi na yung pasyente, tulog na siya Tulog eh. na. Pag lazy ka naman, dun ka na lang sa Huwag ka nang magtrabaho. discharge lounge. No offense po. Pero maganda din yung theaters ha. Like, I don't think it's stressful. Pero, Hindi sila mga stress. ang daming matatanda na Pilipino na Alam mo, may ano, napansin ako sa mga baby boomer na yan. oh. May isang batch ng mga nurse generation talaga nila na sobrang toxic. Feeling ko kasi nadala nila yung, I don't know, crab mentality or the inferiority complex ba yan? From the Philippines. Sobrang which is- toxic nila. Hindi ko lang to opinion, pero opinion ng Oo, most na like namin everyone na sa millennials. ang yayabang, Oo. tapos pinapafeel sa'yo na kulang
kulang ka, na hindi ka enough. Parang, nakakasad lang na kung sino pa yung expect mong hopefully tutulungan kang mag-adjust. Sila pa yung Nadala nila eh. kontrabida. Pero I think it's because it's nature. Like, to them, no? Sad. oo, parang it's not like their fault entirely. That's how they grew up and parang nadala nila. Hindi naman lahat, actually. Hindi lahat. May mga na okay. Anyway, Shoutout sa inyo. no, Mahal ko kayo kahit ganun kaya. Uy, wait lang. May tanong ako sa'yo. Oh. Kasi di ba na-scam ka? Paano yun? Story mo naman. Storytelling. Hindi, kasi bumili ako ng sasakyan. Ano siya? Ganda ba naman ng sasakyan? Oo, ang ganda. Black. Tig 14,000 pounds siya. 14,000? 14,000. My God. Parang 1,000,000 Oo, sa Pinas. 1 Ano lang, million. pero second hand lang siya, isang hybrid. So, unleaded tsaka electric siya basically. Nabili ko siya sa marketplace. Ang galing-galing! Bigyan ng jacket! So, red flag yun. Pag marketplace, huwag na kayo pumunta. Anyway, Hindi, meron namang legit siguro. ewan ko na, biktima ako ni Kuya ang tanga na. Yung nangyari, no, dito kasi sa UK, sobrang advanced dito. So, online lahat. Pag i-check mo yung status ng isang car, pwede mong ilagay yung plate number niya, lalabas yung information, details ng car. Yung ginawa ko, nilagay ko yung plate number, nag-reflect naman na legit siya. Yun na. Tapos, meron ng tinatawag na VIN, Vehicle Identification Number, na pag i-search mo siya, lalabas din kung legit yung car or hindi. Okay. Ang problema lang, hindi ko naisip na pwede pala nilang i-tamper yung plate number mismo, tsaka yung VIN, which is what they did. Okay. So, nung sinesearch ko siya online, lumalabas na legit siya, kasi nga legit yung number. Pina-view ka pa, di ba? Tapos, nag-drive ka ba around? Nag-test drive pa ako around. Test drive pa. Nag-brake test pa ako. Okay. Oh, visit na yun. 1 week after, dinala ko siya sa shop para pagandahin. Kumasok pa ako ng 1,000 boy para sa aesthetics ng car. So, 15 mil na. Sabi ng ng boss man doon sa repair shop na, "Ay, mate, your car looks dodgy, mate." Sabi ko, why my car looking dodgy, ha? Yung VIN ko daw, nagdi-detach na. So, ang VIN dapat, metal plate siya na naka-attach talaga sa car, hindi siya matatanggal. Yung VIN ng car ko, well, yung car ko dati. Sticker lang pala. Sticker lang. Sabi ko, paano ako na-scam? So, ilang days mo lang siya na car? Isang linggo. Oh my gosh. Isang linggong pag-ibig, boy. Mas matagal pa po ang, wag na lang natin sabihin. 14,000 pounds for 1 week. So, if you guys wonder kung ano nangyari sa 14,000, thank you na po siya. You're welcome. Lesson learned. Di ba pinapulis mo or napulis? Pinapulis ko siya, pero wala namang nagagawa ang pulis. Wala, hindi nila nahanap yung lalaki. Hindi nila may picture nahanap. ka sa lalaki. Wala nga eh. Kung kailan ko dapat blinag, hindi ko blinag. Kasi sabi ko, dapat nonchalant, dapat ako, discreet lang sa progress sa buhay. Nung nag-uusap kayo, para ba siyang legit na tao? Like, para siyang, or mukha ba siyang scammer? Hindi, so dapat red flag na yun sa akin. Huy, hindi naman lahat ganun. Grabe ka. Uy, i-blip mo. Pero yun, lesson learned ko. So, next time pag time din ang bubili ng car, doon na kayo sa legit, sa my actual shop para may habulin ang kayo. sayang ng 14,000 pounds. Ilang Na-depress buwan ba ka yun? ba? Hindi ko inisip kasi baka mapamatay ako. Ganyan mo kasi. Sorry. Yun, hindi ko lang inisip. Sabi pero ko, kailangan mo siyang i-process eh. Kailangan mong iiyak siya. yung I-journal coping ko, mo. binag ko na lang siya. Tapos okay naman na. Magbabang shift na lang para mabawi. Oo nga. Ako hindi ako nagbabang shift eh. Ang tamad ko na kasi, so hindi na ako nagbabang shift. So yung ginagawa ko, sa bahay lang ako. Para wala na akong gasto. Travel na lang. Oo, doon nagtitipid na lang Tsaka ako sa for vlogs. travel. Focus na lang sa career mo as a celebrity. Yeah. Sana mag-subscribe naman yung mga tao sa channel na Ano nga yung isang channel mo? Ito, Little Pinay Nurse. At saka yung subscriber ko ngayon, 740. Organic ba yan? Hindi mo binili? Ay, hindi ako Joke nabili. lang. Pero yung iba kong video, i-promote ko siya. Nagbayad ako for promotion, tapos naka-gain ako ng viewers konti, tapos mag-subscribe na kasi kayo. Hindi ba? Ay, wait lang. Yung sweldo mo ba, like, in an average, how much are you getting? More or less 3,000, oo. Mas malaki ba sweldo sa ICU? May enhancement siya after kong matapos ang step 1 ko. So, magkaka-specialist rate ako. Oh, so that's good as well. Ng konti, pero magkano? Like, percentage? Like, 5%? Parang from 200 pounds per bank shift, maging 250 siya. Bank shift lang siya, applicable? Yeah. Nag-agency ka pa rin ba? Hindi na. Wala nang shift ngayon. Wala na, oo. Wala nang shifts ngayon. Narinig ko nga yan. Tsaka alam mo sa Pinas, parang may struggles na yung mga Pinay na mag-apply ng job sa UK as nurses. Nababasa ko sa group. Kasi na nila. I think nilesen na nila. Siguro funding din. Wala nang funding. Wala na pong pera dito. Kaya wala nang nanonood ng nursing vlogs kasi. Ano ba yan? Dapat bumalik na yan para manood na kay Fatima. Mag-US na lang. Uy, mag-US ka ba? Nag-NCLEX ka, di ba? Oo, nag-NCLEX ako. Uy, parang gusto ko naman mag-NCLEX. Kasi ko, yung iba may car na sila, may
bahay na sila. Girl, yung friend ko 2 months pa lang nakamustang na. Nagdodota ako guys. Tapos yung friend ko nurse sa US, sa Idaho. Tapos tinawagan siya ng manager niya. Sabi niya, Roy, kailangan ko mag-quit. Ang Dota, hindi ka pwede mag-post. Quit lang talaga, disconnect. Nag-quit siya kasi $1,000 po ang overtime doon per shift. So, parang overtime lang yan? Private ba yan? Private. Private naman lahat doon May masashare ka pa ba? Hindi, before lang sa hindi mga taga London So, ang tawag po dyan, Tower Bridge po, hindi po London Bridge. Kasi nasa Pinas kami, akala namin, ang ganda ng London Bridge, may tore-tore. Mukha siyang London Bridge Tapos nang pumunta na kami, mas maganda pa po ang San Juanico ng Tacloban City. Uy, maganda yan. Yung London Bridge. Pero naalala mo ba, like before, hindi ko maisip na makakapunta ako ng London and now I'm here. Siyempre. So, grabe, pag nakikita ko to, always akong parang nagigrateful. Pag nakikita ko Westminster, ng hard work mo. Yung Big Ben. Sometimes, may naisip tayo na something na parang sana maging successful ako or sana makaganito ako. And then, it will just happen eventually. Kasi magkatrabaho kami ni Fatima sa Tacloban. Dati tapos, nangangarap lang siya. Ngayon nangangarap pa rin. Dati nangangarap sa ano yung bag? Uy, mura lang to. Mura. Sa Pinas sa Pinas mo. Sige, This is just very 150 pesos. Paris yan. Paris yan. Ano ka? Hindi ako bumibili ng mga mamahalin, Si Kusani. Sige, ano pa yung share mo? Yun lang. Mag-subscribe na kay Fatima. Gusto mo bang i-plug ang ano mo? Hindi na. Yan, nasa screen na ngayon. Follow nila kung gusto niyo. Okay lang kung hindi. Vlogger yun lang. siya. Happy lang ako na makapag-share sa inyo, guys. Vlogger kami before sa Tacloban. Tapos ngayon, dito na kami. Bago pa po umuso ang mga microvlogging sa Pinas. Tsara lang ng yabang. Shout out pala kay Earl. He's part of our photographers na siya team. Badminton player na siya. Badmintonish na. Nasa Olympics na po siya. Earl, magpakita ka sa amin. Hindi na namin na-message kasi night shift siya. Tapos early ako, biglaan lang, na-message ko lang siya na parang, feel kong mag-vlog. Sige nga, message ko nga si Al. Anyway, yun, ang dami natin sinabi. Thank you so much, Thank you so much, Roy, Miss for this Fatima, Miss opportunity to salamat. interview you again. This is the second interview. Wala na kasi siyang choice So, kami-kami lang din po. Thank you. Sana magpa-interview naman yung iba kong Mag-subscribe friends. na kayo. Siya lang kasi yung walang hiya. Tsaka mag-comment kayo ng kung ano-ano lang. Yun. Bye! Uy, ano tayo? Marecord. Wait lang, mag-ano kita. Makikita dapat ito. Ha! Ha! Ha!